Hello, Palabok. Hello. Hello din. Itag nyo na lang ako sa codename na Charming Cadet. Sumulat ako sa inyo mula dito sa kampo kung saan ako nagtitraining para maging isang ganap na sundalo. Oh, like us. Okay. Sundalo ba tayo? Soon to be. Isang taon na lang at gagraduate na ako, hopefully with honors. Kaliwa, 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 kanan, pasulong, kan! Kaliwa, 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 kanan, kaliwa. Ay, tari na sundalo with honors. With honors, with S. So, Mukhang nilaloko tayo nito ah. Maaga akong naulila sa magulang. Napatay sa saksakan ng tatay kong tubero. Ay, Siya ang nilagyan ng gripo sa leeg nung nakaaway niya noon. Ay, baliktad. Literal. alam mo, hindi na niya naayos yung tulo. My God. Baka tinubuan niya nun, kaya linagyan siya ng gripo nun. Sandali. Inatake naman sa puso ang nanay ko habang emosyonal na kumakanta ng My Way sa lamay ng tatay ko. Bata pa lang ako, pangarap ko na talagang maging sundalo. Matalino ako. Maganda ako. Pag matalino, walang dinescribe na kagandahan, pangit nga yun. Di ba? Matalino ako, kaya naman hindi ako nahirapan sa entrance examination for military training. Oo, may entrance examination. Mas nahirapan ako sa pag-iisip kung saan ako kukuha ng pera para sa pag-aaral ko. Oh, buti na lang suportado ako ng mabait kong girlfriend na si Donna. Oy, may girlfriend siya. Gumagawa ng paputok sa Bulacan si Donna. Konti na lang ang daliri niya sa kamay at paa, kakagawa ng paputok para kumita. Inala lang kaya ang daliri niya ngayon. Tapos nagpatulong pa siya sumulat. Ay, ano mo? Kasi ubos na yung daliri. Oh my God, I can't imagine may jowa kang parang alimango. Ganun. Tapos, ano yun? Paano siya Ang gumawa hirap. ng paputok kung wala ng daliri? Hinihipan yung ano, yung pulbura. Pag nasa loob na, tsaka yung gagawin. May hirap yung pag may nakaaway ka. Oh, Yung galit ka na, nako, nagigigil ako sa'yo talaga, nako! default. Gusto mong ganun. Wala, oo. Okay, si Donna ang tumutustos sa pag-aaral ko. Kaya naman, mahal na mahal ko siya. Hindi ka lagi dito ha. Salamat, Donna. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Si Donna ang nagatid sa akin sa kampo nung unang araw ko. Nag-iwan pa siya ng sangkatutak na sunblock para hindi daw ako umitim sa training. May thoughtful. Napakabait niya talaga sa akin. Ipinangako ko sa kanya na magpapakasal na kami pag nakagraduate ako. I can't wait. Basta promise mo sa akin, mag-promise tayo. Sige, promise tayo. Basta, ingatan mo yung mga daliri mo ha, kasi kunti na lang yan. Isasave ko to for you. Pinky square. Ayoko niyan eh. Anong gusto mo? Gusto ko high five. High five? Oo, high five. High five. May kasala magaganda Oo. dahil sa utang ng loob. Eh kung ganon, di ba ang dami na naputol na darili ni Donna? So saan lalagay sing-sing? Sa paa. Tataas na agad. No? Will you marry me? Sa isang dorm ako tumuloy sa loob ng kampo. Nakilala ko doon ang mga bagong kaklase ko. Good evening. Kadat Quesada nga pala. Kabilang ng isang maputi at mukhang mabait na kadet. Buddy ang naging tawagan namin sa isa't isa. No, buddy. Buddy? As in buddy. Pakinig ko bading eh. No, it's buddy. Walang ing. Buddy lang. Basta saan ba? Pupunta din yan doon. Parang, Huwag nyo naman agad pangunahan. parang excited ako sa body na yun. Body, Bakit body. body ang tawag? Kami ang magka-share sa kama. Oh! Ako na lang sa ilalim. Ikaw na sa ibabaw. Sige. Ay, Naging mag-buddy kami ni Buddy sa loob ng kampo. Ibig sabihin, kami ang mag-partners at laging magkasama sa training. Naging super close kami at nagkakilala ng gusto. go! Uy! Buddy! Okay ka lang? Okay ka lang? Sabi ko sa'yo, mag-iingat ka eh. Sabay kami laging gumising. Ay, okay. Kumakain at naliligo si Buddy. We share in almost everything. Nagsasalo kami sa ulam at baso.
Iisang sabon lang din ang ginagamit namin pag naliligo kami. Isa lang ng sabon. Hindi naghihiraman sila ng sabon. Tapos, malalaglag. Tapos, Pupulutin. Yung excuse me. Ganun. at sa akin, Ha? kunyari siya na lang si Buddy. Ba, ayaw mo ba? Ayoko. Napaka-choosy mo naman. Tumalikod ka pa, pares kwet mo tsaka mukha mo, isa lang naman. Dahil sa pagiging close naming dalawa, hindi namin napapansin ang pagdaan ng panahon sa loob ng kampo. Hindi din namin pinapansin ang mga kaklase naming malisyoso at nag-iisip ng kung ano-ano sa aming dalawa. Parang ikaw. Kaklase niyo ba kami? Masyado kasi silang close, syempre mapapansin niya. Oh. Sino lang. O kaya nga, kasi nga, inggit lang sila dahil hindi sila inggit rin close. ako. Dahil hindi sila close ng mga kabady nila. Wala silang friendship, ganyan. Kipitan ka pa? Buddy, yan. Toro. Alam mo, nainggit ako sa'yo kasi at least sa'yo may yumakap sa'yo sa kama. Alam mo ba, nahuling yumakap sa akin, hindi sa kama. Saan? Sa iskinita. Tapos? Akala ko love life na hold up pala. Kaya maging happy ka, niyakap ka sa kama. Kaso hindi ako makatulog nung gabing yon dahil itinabi ni Buddy ang baril niya sa pagtulog. Ay, Yan. Kulang pa ba? Kipitan ka pa? Dahil itinabi ni Buddy ang baril niya sa pagtulog. Tumutukod tuloy sa likod ko kaya uncomfortable ang higa ko. Pinaalis ko na ang baril para makatulog ako ng maayos. Buddy, baril ko nasa harapan mo. Noon, sinabi sa akin ni Buddy na walang baril sa kama. So tinignan ko kung ano yung nasa gitna naming dalawa. Ano daw? Oh my God! Wala ngang baril, pero may naka-attention. Oh, mukhang tinablan si Buddy kay Cadet. Nakakakagat na. We inspire each other to excel sa training. Naging protective kami sa isa't isa. Madalas pa rin akong dinadalaw ni Donna sa kampo para dala ng pera. Oh, ito na. di ba, pre? Inamin kong nagbago ang pakitungo ko sa girlfriend ko dahil kay Buddy. Medyo nanlamig na ako kay Donna. Baka bangkay na siya. Hindi ba, baka nawalan na lang ng konting Amor. feelings, ganon. Alam kong napapansin din ito ni Donna, pero hindi lang siya kumikibo. Cadet? Inaamin kong nagbago ang pakitungo ko sa girlfriend ko dahil kay Buddy. Hindi na nga ako masyadong nag-worry nung ipinilita niya sa akin na nabawasan na naman siya ng daliri kakagawa ng paputok. Ano ba yan? Tagdalawa na lang yan. Sabi ko sa'yo, mag-iingat ka, di ba? Paano ka maglalaba pag naubos yan? Ganon. Palo-palo. Alam kong napapansin din ito ni Donna, pero hindi lang siya kumikibo. Paano tayo kakain ng hipon? Maghihimay pa kita. Alam mo naman paborito kong kumain sa kamayan, di ba? Nakakahiya naman sa mga tao, gaganong ka lang. Ano ka, Japanese? Cadet, ba't parang di mo naman ako na-miss? Nagdala ko ng pagkain, no? Sabi mo akong pilitin, di ba? Ayoko nga kumain eh! May training pa kami. Dahil yung si Chan mahala. Di kainin mo, iduksong mo siya, gawin mo Wolverine. One time, dumalaw din sa kampo ang girlfriend ni Buddy. Nakita ko silang magkayakap. Sobra akong nagselos. Hindi ko napigil ang sarili ko. I confronted Buddy sa harap ng syota niya. Buddy! Ano to? Sino siya? Sino ka? Yun ang first LQ namin dalawa. Takang-taka ang girlfriend ni Buddy sa nangyayari and she demanded an explanation. Napilitan na si Buddy na umamin sa kanya. Ayaw pang maniwala ni girl and she thought that we are just pranking her. Prank? Mukha bang prank to? Nainis ako. Hinalikan ko sa harap niya si Buddy para maniwala siya.
Carry mo yun. Andun sa harap yung girlfriend, tas hahalikan mo yung boyfriend niya. Carry ko naman. Kung ikaw yung babae. Ha? Kung ikaw yung babae. Kung ako yung babae, the more na may reason, halikan niya si Buddy. Sa bagay. Tama. Di ba? After I kissed Buddy, nakita ko sa di kalayuan si Donna. Nakita din niya mga pangyayari. Alam mo nakakaaway pag umiiyak kasi hindi siya makakapagpunas ng luha. Diba? Eh kasi ganun, paan. Kaya pala umiiyak, naputukan ulit. Ito ngayon ang problema ko. Nakipag-iwalay na sa amin ni Buddy ang mga girlfriends namin. Galit na galit sa akin si Donna. Wala daw akong utang na loob. Nagsumbong naman ang girlfriend ni Buddy, kaya itinakwin na din siya ng pamilya niya. Alam mo maganda yan kung sinabihan si Cadet ng wala kang utang na loob, sumagot dapat siya. Wala ka naman daliri. So I win! Paano ka magbabayad sa'yo na hindi mo nga mahawakan yung 5 piso? Ganun, di ba? Siyempre, pag ginanon mo, wala kang daliri, paano tutupi yan? Ganun lang. Hindi kita babayaran sa bangko, kaliwaan tayo. Paano pag nagbigay ako sa'yo ng 1,000, suklian mo ako ng 300, magkwenta ka. Chechekehan kita, pero hindi pirma ang kailangan ko. Thumb mark. Eh wala. Balak ni Donna na magsumbong sa commanding officer namin dito sa kampo tungkol sa relasyon namin ni Buddy. Oh, scary. Lagot kami pag nangyari yon. Siguradong sisipain kami palabas ng kampo. Paano kami makakatapos nito? Mapipilitan kami mamundok pag hindi kami naging sundalo. Hihintayin ko ang advice nyo palabok. Sumasaludo, Charming Cadet. Kung ako, ikaw, Charming Cadet, alam mo, tinustusan ka ng pag-aaral ni Donna. Mahal na mahal mo siya, sabi mo. Tapos, siya pa sumusuporta sa'yo. Tapos, pinangakuan pang ipapakasalan mo siya. Alam mo, tumanaw ka naman ng utang na loob. Grabe ka. Pero kung ako sa'yo, kay Buddy ka, go! Sweet yan. Chad Chinis. Ako lang ako Kasi parang nahihiya sila na malaman ng ibang tao na Bex sila, si Buddy tsaka si Cadet, no? Pero sa Amerika, alam nyo, okay lang naman yun yung maging bakla ka sa loob ng kampo. Na sana pwede rin dito sa atin. Tapos sana mas maging open na rin. Kasi uso na ngayon ng mga iba't ibang klase ng relasyon, no? Diba? Uso na ang babae sa babae. Tama. Lalaki sa lalaki. Tama. Kasi meron ng lalaki sa babae. Ganito na lang, Cadet, Charming Cadet. Ganito na lang gawin mo. Hamunin mo na lang si Donna. Pero kung ako sa'yo, magpakatotoo ka lang kung saan ka at nararamdaman mo. Kasi magsisi naman, papakasalan mo si Donna, mas nakakaawa naman kung lolokohin mo lang pagkatapos nun, di ba? Okay na rin yan nangyari yan, pagsubok, pero at least, okay na rin yan. Charming Cadet, kung ako ikaw, dahil magkakabeke naman tayo, magkakasahog tayo, kayong dalawa ni Buddy, ipagpatuloy niyo yung pagmamahalan nyo. At kapag nagtapos kayo at naging sundalo kayo, maging soldier to cry on kayo ng isa't isa. Now, gusto kong magbigay ng payo para kay Donna. Hala, hindi masyado nag-get yung shoulder. Soldier daw. Ngayon ko lang na mga kasahog. Mga kasahog, shoulder po yung soldier, Okay. Para kay Shoulder to cry on. Para kay Ayun. Donna, naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo kung nanonood ka man ngayon. Kung ako sa'yo, ibaling mo na lang yung panahon mo sa iba. Mag-stress eating ka, kumain ka na kung ano-ano, pumunta ka ng restaurant, basta wag ka lang kakain ng finger food. Nakaka-offend. Mani, kumain ka ng mga mani, yung buto ng pakwan. Ayan. Yung inihimay na ganon. Ay, Donna, makakahanap ka rin ng para sa'yo, ha? Ito naman, may panawagan naman ako sa mga taong bayan at saka sa mga kapulisan, kamilitar natin. Sana tanggapin nyo na meron na pong mga bakla, ang pulis na nagsaserve po sa ating puwersa, di ba? Okay lang yan. Maganda nga, dumami ang baklang, mga baklang sundalo, di ba? Kasi pag maraming baklang sundalo, yun ay ipadala nyo sa gera. Makikita nyo mga rebelde, bumababa kagad ng bundok, nang hihina pa. Yan yung panawagan ni Chad. And ang panawagan ko po at ng palabok na
please do send in your letters. Lahat ng inyong mga love story ay papakinggan namin at babasahin namin para ma-share natin sa buong mundo. Again, ako po si Eko, proud to be me! I'm Francis, be proud to be you. Ako po si Chad Kinis, wala masyadong itsura pero hindi mahina ang utak. Mabuhay LGBTQ. At ito ang Palabok TV! Marami ng tama. Hello mga kasahon! Thank you for watching Palabok TV. For more exclusive videos, Please do subscribe to Viva TV's YouTube channel.